Ikalawa, siya ay merong disiplina sa sarili. Okay? Napakahalaga na merong disiplina sa sarili para magwagi. Kasi hindi lang basta marunong ka maglaro. Meron kang dapat na gawin sa sarili mo para magwagi ka o magtagumpay ka. Anong una sinabi ko? Practice. Disiplina. At sasabi na Apostol Pablo ay sinusupil niya ang kanyang sarili. Meron siyang self-control. Okay. Hindi pwedeng mayamutin, kaya self-control. Sa laro, lugi ka kapag ikaw ay lagi kang talo kapag ikaw ay mayamutin. Pagka ikaw ay lagi doon nagsisimula ang kasalanan. At higit sa lahat, dapat pala ay marunong din tayo magbantay. Okay. Maging watchful tayo. So, nakita ko yung paano maglaro ang mga mahuhusay na maglalaro. Talagang may mga bagay talaga silang ginagawa para makuha nila yung gantimpala. At nakita ko yung kapag hindi natin nabantayan yung ating mga kalaban, lagi tayong nasisingitan. Ano yung nasisingitan? Naagawan tayo. Di ba? So, napagmasdan ko ito. Kaya huwag tayong maging lax sa ating buhay. Dapat maging mapagbantay tayo. Hindi natin dapat pinababayaan ng kalaban na tayo maagawan, makuhanan. Dapat hindi lang kayo hinahawak ng bola. O hindi rin lang natin sinasabing, born again ako, Kristiyano. Pero meron kang hindi ka nagiging mapagbantay bilang isang Kristiyano, bilang isang manlalaro. Dapat meron kang ginagawa para magano ka. At isa sa sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sabi niya ay sa verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Sa English ay I have fought the good fight. Pakipaglaban siya. Pinagbuti niya ang kanyang Siyempre, di ba, mga player tayo, di ba? Kayo pala. Hindi pala ako. So, pinagbubuti natin dapat yun. Okay? Anong ibig sabihin ng pinagbubuti? Pinag-aaralan natin ang kalaban. Tinitingnan natin yun. Kaya nga sabi niya, pagbutihin natin, tingnan natin yung galaw. Anong galaw na? Sa buhay Kristiyano, tingnan natin ang galaw ng mundo. Okay? Ibig sabihin, pinagbuti ko, tingnan natin ang galaw ng mundo. Ibig sabihin, dapat tinitingnan natin yung kalaban na posibleng magdala sa atin sa kapahamakan, pwede magdala sa atin sa kasalanan, pwede maghulog sa atin sa kasalanan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, I have fought the good fight. Nakipaglaban siya, pinagbuti niya ang kanyang pakikipaglaban. So, binabantayan niya yung na hindi siya mahulog sa kasalanan. Kasi tingnan niyo po yung ating ginagalawang mundo, ay bat-bat ng kasalanan. Pwede tayong mahulog. Pwede tayong masila. Pero praise the Lord dahil may Bible na nagtuturo. May Bible na nagtutuwid sa atin para makita natin yung ating mga ginagawa. Kaya nga tayo, pagbutihin natin ang ating takbuhin ng pakikipaglaban natin. Hindi lang man tayo basta tumatayo. Kasi, tingnan nyo ha, kahit anong gawin kapag ikaw nabuhay sa kalooban ng Diyos, katulad ng Apostol Pablo, nabuhay siya sa kalooban ng Panginoon. Kailanman, tingnan nyo, hindi siya naihulog sa tukso. Sa totoo lang, si Apostol Pablo, nung siya ay
nung siya ay malaman niya yung naunawa niya yung pagiging born again, siya lumakad na ng dire-diretso. Namuhay na siya ng dire-diretso bilang isang Kristiyano. So, iniwan niya yung mga nakaraan. Iniwan niya. Tayo rin, ano? So, tayo rin para makapamuhay, makadiretso ng paglakad, kailangan para magtagumpay tayo na sinabi na Apostol Pablo, I have fought a good fight. Mayroon siyang, sabi niya, iniiwan niya ang mga nakaraan. Minsan ang mga Kristiyano, kadalasan mga Kristiyano, meron tayong binabalikan ang mga nakaraan. Na siyang nagiging dahilan para makapigil sa ating takbuhin. Kaya nga sabi doon, pagka pinagbuti, meron tayong bagay na inaalis sa ating mga sarili.